Hello mga B! So eto na nga, pinakahihintay ng lahat. Ang mag-vlog daw ako. O diba? Alam mo naman talaga, madami akong may content, no? Pero for today's video, sige, samahan niyo ako papasok sa aking trabaho. Sa mga hindi po nakakaalam, isa po akong international student dito sa Sydney. Mahigit 1 year na din ako dito sa Sydney, pero bakit nga ba ngayon ko lang naisipang mag-vlog? Pero syempre, in-encourage lang din naman ako ng friend ko. Kaya very thankful din naman ako dahil sa kanya, nag-gain din naman ako agad ng madaming followers. Mula sa aking tinitirahan papunta sa aking trabaho, abot ako ng 1 oras sa biyahe. Usually, pag weekend may mga truck work, kaya kailangan dapat maaga kang gumising. Kaya sakto lang talaga yung gising ko ng 4 a.m. O diba? So ito, sumakay lang ako ng bus papuntang Granville kasi sa Granville ko ikakatch yung train papuntang Central and then from Central going to Mascot. Ayan, nasa Granville na ako, inaantay ko na lang yung train. Tapos ayan na nga, after mga 3 minutes lang, andyan na yung train. Tapos dito pala sa Sydney, ang dami mong application na pwede mong gamitin. Sa mga ginagamit ko yung TripView Lite. Tapos yung TripView Lite, sasabihin doon kung anong oras dadating yung train tsaka anong oras ka makakarating. Tapos ayan na, nakasakay na ako ng train. So, as usual, doon talaga ako sa taas sumasakay. Tapos ayan na, nasa Central na ako after mga 40 minutes lang. Tapos from Central, sasakay ulit ako ng train papuntang Mascot. Tapos ayan, nakikita niyo yung 8 minutes. Ibig sabihin, in 8 minutes, dadating na yung train papuntang Mascot. Ayan. Pagkababa ko ng train station, kailangan ko pang maglakad ng 10 minutes. Pero okay lang kasi sanay na ako sa mga lakaran na yan. Dati nga yung nilalakad ko 15 minutes away from station. Then after 10 minutes of walking from Mascot Station, nakarating na din tayo dito sa hotel na pinag-workan ko. Sabi nila sobrang hirap daw maging international student. Which is true naman. Pero if madiskarte ka, walang mahirap. Tapos tip ko lang sa mga nagbabalak na mag-international students din dito sa Australia, dapat di ka pumipili ng trabaho mo. O, ganyan ka-sweet yung manager ko. But do not disturb me by calling at 6:30. Hay nako, yung mga first few months ko dito sa Australia, madami din akong pinasukang trabaho. Una, naging room attendant ako. Naging labandera din ako sa isang brothel. And naging taga-benta din ako ng isda sa Mount Druitt. Tapos paggabi naman, pumapasok ako sa isang warehouse. Pero ngayon, super thankful lang talaga ako kay Lord. Dahil mas naging better yung buhay ko dito sa Australia. Room attendant ako, grabe, 16 rooms, 18 rooms. Tapos, ang bayad lang sa amin 4 hours, 5 hours. Pero ngayon, fix na yung oras ko, fix 7.5 hours. O diba? Diskarte lang talaga yan, B. O siguro nahulaan nyo na kung anong trabaho ko dito sa Australia, no? Sige nga, comment down below kung ano sa tingin nyo ang trabaho ko ngayon dito sa Australia. Naalala ko dati nung room attendant pa ako, pinapabalik ako nung isang supervisor ko dahil hindi daw ako nagba-vacuum tsaka hindi daw ako nagda-dusting. Pero sabi ko na lang sa sarili ko, hindi ako forever na magiging room attendant. At pagkatapos ko ng ching-ching isang room, pumunta naman ako dito sa room ng aking kaibigan. Dito pala sa Mascot, sobrang lapit lang namin sa airport. Siguro every 30 minutes, dyan yung tambayan ko talaga. Tapos na akong mag-check ng rooms. Ayan na, ako ulit yung mag-closing. O diba, ako yung nag-opening, tapos ako ulit yung mag-closing. Kita nyo naman, sobrang chill lang talaga ng work ko dito. Sobrang babait din ng mga ka-work ko. Sana nag-enjoy kayo sa first ever vlog ko. Please don't forget to like and share and follow for more. Bye!